ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Upslord, ano natin siya? Yan tayo mamaya. Trabaho. Friday lang eh. Oo nga, alam mo naman tayo, Paps. Mahal natin ang trabaho natin. Pero alam mo, mula pa ng mga pinakaunang presidential election sa Pilipinas, alam mo, noong 1935, napakalaking elemento na ang suporta ng Iglesia ni Cristo. Pinakauna na kinabang, Manuel Quezon, na nakakuha ng mahigit 695,000 na boto para talunin sina Emilio Aguinaldo at Gregorio Aguinpay. At nare-elect noong 1939 with more than 1.3 million votes. Noong 1946 naman, tinalo ni Manuel Rojas ang incumbent na si Sergio Osmeña. Si Rojas din ang suportado ng Iglesia. 1953, wala raw malinaw na pahayag pero malamang daw, may tulong ng INC, si Ramon Magsaysay, na kaibigan ng founder na si Felix Manalo. Wala rin datos kung sino naging manok noong 57 nung nanalo si Carlos Garcia. Pero siguradong sinuporta ng Iglesia ni Cristo ang tumalo kay Garcia noong 1961 na si Diosdado Macapagal. Pero eto ka, ang balita, itinanggihan pa raw ni Macapagal ang endorsement ng INC, suplado sa personal. Pero 1965, inendorso ng simbahan ang magiging suki nilang manok sa mga susunod, hanggang sa mga susunod na halalan, Ferdinand Marcos. Suportado rin ng Iglesia si Marcos noong 69, 1981 at maging noong 1986 snap elections. Kaya kung samahan lang din ang usapan, kasama na dyan mataas sa survey numbers, hindi naman katakataka ang endorsement nila kay Marcos Jr. Iba na ang sigurado. Gaya ng sa pagsuporta nila kay ERAP, GMA, Pinoy at Duterte. Dahil mga Paps, may pagkakataon din na may ilang sinuportahan sila na naging talunan. Unang sumablay ang INC raw sa isang presidential candidate noong 1949. Ang inendorso nila na si Jose Avellino, ang Senate President noon, tinalo ni Elpidio Quirino. At noong 1992, Danding Coangco na 4th place lang sa bilangan. At sa ngayon, wala muna tayong punchline. Yan ang headlines doon. History ngayon, may replay ang tadhana. Dahil bilog ang balita, Pops Ray, abangan kita mamaya. Happy weekend, Upslord. Maraming salamat.